Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Praise the Lord. Are you blessed this morning? Bigyan po natin ng clap offering si Lord. And also, palakpakan mo yung katabi mo ngayong umaga kasi kasama mo siya. Praise God. So, ngayong month po na ito, we're gonna talk about our theme, Unstoppable Love. Ano po, at ngayong Sunday po na ito, we are going to talk about the love that never fails. And ang scripture po natin is found in 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 8. So if you have your Bible with you, or maybe you have your Bible app in your cell phone, ano po, pero mas preferred po natin kung meron talaga tayong physical Bible, buksan po natin ito sa chapter 13 verse 1 to 8. Nakita nyo na po? Kuya Kit, excuse me, where are you? Paki-off nga to. Itong sa grounded. Okay, chapter 13, verse 1 to 8. But actually, this chapter is up to verse 13. Okay? So, basahin po natin sa Tagalog and some parts will be on English, version later on. Okay, buksan po natin yung scripture natin. Sabi po rito, kung makapagsalita man ako sa iba't ibang wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. Kung may kakayahan man akong maghayag ng mensahe at may pangunawa sa lahat ng lihim na katotohanan at lahat ng kaalaman, at kung mailipat kuman ang mga bundok sa laki ng aking pananampalataya, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Verse 3, at kahit ipamigay kuman ang lahat ng aking ari-arian, at ialay pati ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala. At ang taong may pag-ibig ay may pagtitiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, hindi mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan, matyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa at tinitiis ang lahat. May katapusan ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos at ang pagsasalita sa iba't ibang wika o sa ibang wika na hindi natututunan, ganoon din ang pagpapahayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. Ngunit ang pag-ibig ay walang hangganan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa oras at araw na ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Labis po kaming nagagalak dahil minsan pa kami po ay nasa bahaging ito, Panginoon, ng pag-aaral ng iyong salita. Kaya naman, O Diyos, buksan mo ang aming puso nang sa ganun po, sa aming pakikinig ng iyong mensahe, ay tunay po, Panginoon, na ito po'y hindi lang naming mapakinggan, kundi amin pong maipamuhay. Pagpalain mo po ang oras na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Who taught you or who taught me about love or what love is? Sometimes, hindi natin batid kung sino talaga or kung meron man, na-identify po natin, ito yung ating mga mahal sa buhay. Pero para sa iba, maaaring ang nagturo sa kanilang magmahal, baka yung musikang paulit-ulit nilang pinakikinggan. Baka ito po yung movie na nagpaiyak sa kanila, Korean novela, na kanila pong pinapanood, pinagpupuyatan. Pero para sa marami, a family that tried their best. Amen po ba? Pero sa huli, sa huli, hindi pa rin ganun ka perfect because wala namang family na perfecto. Tama po ba?
So whether we realize it or not, lahat tayo ay merong kanya-kanyang definition ng pag-ibig. At madalas, hindi po natin napapansin kung saan natin ito natutunan. The problem is this, hindi po lahat ng nagtuturo ng love ay tama. Our world talks about love all the time. Sabi nila, love is love. Follow your heart. Sabi nila, if it feels good, it must be love. But the same world that shouts about love is also full of broken homes, shattered trust, canceled relationship, people who feel love online but lonely in real life. Hindi ba? So we need to ask, kung ganito ang bunga, tama ba talaga ang definition ng love na sinusunod po natin? And that is why 1 Corinthians is so powerful yung binasa ho natin. Paul didn't write this chapter para po sa kasal, hindi po. Hindi po niya isinulat ito para sa Valentine's Day, hindi po. Lalo pong hindi niya sinulat to para gumawa ng romantic quotes, hindi po. He wrote it para sa isang problemadong church. Church na spirit-filled pero divided. Church na gifted pero puno ng jealousy o ng jealous, ng inggitan. Church na active sa ministry pero kulang sa compassion. They were doing a lot for God. In other words, they're doing a lot for God but not enough with love. So Paul pauses for his correction at parang sinasabi niya, before I talk what you do, let me remind you who you're supposed to be. And what he gives them is not a poem, not a slogan, not a but a mirror. It's a mirror, mga kapatid. Because this chapter doesn't just ask, do you love? It's ask, what kind of love is living inside you? Yun po actually ang tinatanong ni Paul. And this morning, I pray that this message will help us evaluate also and see the love we have in our hearts. 3 things that I want to share with you about this love na tinalakay ni Paul. First of all, love is essential. Without it, everything loses meaning. Doon sa 1 Corinthians 13, 1-3, makikita natin yan. Paul begins this chapter with a shocking truth. Ano po yung shocking truth na yon? Sabi ni Paul, you can do everything right on the outside and still be nothing on the inside. Sa Corinth po, maraming gifted. Sa church ng Corinth, maraming active. Sa church na ito ng Corinth, marami pong impressive, mga kapatid. But Paul cuts through all this. At ang sabi po niya, without love, it's all empty. Lahat ng ginagawa nyo ay walang saysay kung walang pag-ibig. At inisa-isa po niya. Una, sabi niya, ministry without love is just a noise. Balikan natin yung verse 1. Kung makapagsalita man ako ng iba't ibang wika ng tao, o ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. Alam niyo, sa panahon po ni Paul, ang gong po ginagamit ng pagan temples. Malakas po yan, maingay po yan, pero wala po siyang melody. Nakakita na po ba kayo ng gong? Wala po siyang melody. Wala po siyang direction. Wala siyang buhay. And ganito raw po ang ministry na walang love. Ang ministry na ginagawa natin, pag walang love, wala pong saysay. Maingay, pero walang saysay. Impressive, pero walang impact dahil walang love. Kaya po, pag gumagawa tayo ng ministry, we must do it because we love the Lord and we love His church. Not because people are telling us to do it, not because the pastor is telling us to do it, no. We're doing things because we are motivated with what we call love. You're preaching and sharing the gospel of the Lord because of love. You know, you can preach well, mga kapatid. You can sing powerfully. You can pray loudly.
You can quote a lot of scriptures accurately, but if love is missing, people don't hear the music. They don't hear the gospel. They don't hear the beautiful voice. They just hear the noise. Magaling siyang mangaral, pero hindi ko siya nakikitaan ng pag-ibig. Magaling siya magsalita, pero hindi ko nararamdaman ang pagmamahal. Alam niyo po yan? Ministry without love is meaningless. Miracles without love are empty. Sabi ng verse 2, kung may kakayanan man akong maghayag ng mensahe ng Diyos at may pangunawa sa lahat ng lihim na katotohanan at lahat ng kaalaman, at kung mailipat ko man ang mga bundok, sa laki ng aking pananampalataya, ang sabi po niya, wala pa rin kabuluhan kung wala siyang pag-ibig. Imagine mga kapatid, mountain-moving faith. Yes, Paul says, ang sabi niya, I am nothing. Hindi po niya sinabing, I did nothing. Hindi niya sinabing, I have did little. Hindi niya kundi ang sinabi po niya, I am nothing. Why? Because love is not just what you do, it's who you are. Amen? You can believe God for miracles, but if love is absent, mga kapatid, those miracles never become ministry. Kahit na po gumawa ang Diyos ng himala sa buhay mo, or ikaw mismo makagawa ng himala, pero wala kang pagmamahal, hindi po yun magkikreate ng ministry. Pero yung mga miracles po na ginagawa ng Diyos sa buhay po natin, o nakakagawa ka man ng milagro, pero naandun yung pag-ibig, it creates ministry. Sabi ng psychology, people don't remember what you did as much as how you made them feel, mga kapatid. Yung mga tao daw po, mas natatandaan nila, hindi po yung ginawa mo, kundi alin po, yung naramdaman. Yung naiparamdam mo sa kanila. Miracles may impress the mind, but love transform the heart. That's why Jesus often healed people and then stayed, talked, touched, and restored the dignity of the person. Akita niyo po yun? Hindi lang po basta naggumagawa ng miracle si Jesus. No, hindi lang po siya gumagawa ng miracle. Nag-i-stay po siya, kinakausap niya po yung mga tao, and then naandun po yung kanyang restoration para doon sa dignidad ng tao na kanyang pinagaling. Because miracles is empty without love. Sacrifice without love profits nothing. Kahit na po, ibigay pa natin yung sarili natin. Sabi po ng verse 3, at kahit ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay pati ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Nakita niyo po yun? This is one of the most sovereign lines in Scripture. You can give generously, serve sacrificially, even suffer greatly, and still gain nothing if love is missing. And Paul reminds us, it is impossible to give, or it is possible to give without loving, but it is impossible to love without giving. You know, some people give to feel superior. Some people give for what we call control. Some people give so that they may look spiritual. But love gives because it cannot do otherwise. So let me ask you gently today, mga kapatid, why do you serve? Ba't kayo naglilingkod? Why do you give? Bakit kayo nagbibigay? Why do you share the gospel and speak the truth? Is it love? Or is it pride? Is it duty? Is it pressure? Or is it because of image? Because according to Paul, ministry without love equals noise. Faith without love equals nothing. Sacrifice without love equals no profit. Everything works better when love is there, when love is our motive. Everything works better when love is the motive. A second, mga kapatid, love is unshakable. It endures what others can't. Sa 1 Corinthians 13:4-7, makikita natin, after Paul tells us what love is not, he now shows us what love looks like when life gets hard. Sabi niya,
Love here is not an emotion, it's not a chemistry or attraction. Sabi po niya, love is a chosen posture of the heart. So Paul described love not as a feeling, but a series of verbs. Series of verbs. Action that endures the pressure. Alam niyo naman, pag may pressure, doon nasusubukan yung pag-ibig natin. Tama po ba ako? Tama po ba? Mga husband and wife, tama po ba? Pag may pressure, doon nasusubukan ang pag-ibig. Tama po? Sa loob ng church, ganun din po. Sa loob ng church. Pag may pressure sa loob ng church, doon nasusubok yung pag-ibig. At ano po ang sabi po? Love is patient. Sabi ni Paul, ito po yung gusto po niyang iparating sa church ng Corinth. And I believe gusto niya iparating sa atin. Love is patient. It has a long fuse. You know, kung ano po yung fuse? Mitya. Sabi po ni Paul, ano po, no? Yung pong love na what we call patient, love is patient. Meron po itong napakahabang mitya. Ano purpose ng mitya? Ha? Ano ang dulo ng mitya? Ha? Di ba? Sasabog. Di ba nung nakaraang Pasko po, meron po kayong mga sinindihang mitya. Kung kayo po'y nagpaputok, di po ba? Sabi ni Paul, yun daw pag-ibig, no? Love is patient, describe as, it has a long fuse. Napakahaba ng mitya. Tanong ko po, mahaba po ba mitya nyo? O madali po kayong sumabog? Sabi ni Paul, love is patient. Ang Greek word na ginamit po dito ay long-suffering sa English. Ibig sabihin, hindi ka mabilis mag-init ang ulo. Sino po rito mabilis mag-init ang ulo? Hindi madaling sumabog. Sino po madaling mag-flare up dito? Nako. Mukhang kailangang i-improve ang pag-ibig, ah. Ang sabi niya, mahaba ang pasensya. Sino pong maikli ang pasensya? Ako. Pagka po yung tatlong tanong ko na yan, panayang taas yun ng kamay, kailangan yung i-improve ang pag-ibig. Love doesn't react instantly. It responds wisely. Because patience is love under pressure. Mas nararamdaman ang pag-ibig kapag ka may pressure. Doon mas nakikita. You know, anyone can be kind when treated well. But love is proven when mistreated and still chooses grace. Sabi po ng neuroscience shows that people who pause before reacting, tignan niyo po, people who pause before reacting activate the part of the brain responsible for wisdom and self-control. Hindi po ma-activate yon pagka ang bilis mo mag-react. May mga anak po ba kayong hindi pa kayo tapos magsalita ay naunahan na kayo? Meron po ba kayong mga ganyan? Yung mga kabataan natin, hindi ganyan. They pause and they listen because, ano po, binibigyan nila ng pagkakataon yung brain nila para ma-process. Di ba? There is what we call wisdom and self-control. Amen ba, mga young people? Para malungkot kayo doon, ha? Amen. Amen ba, mga young people? Ganun pa rin. Amen. Last. Amen ba, mga young people? Ganun pa rin. Amen. Lumakas lang. Di ba? Sabi ng banal na kasulatan, pag sinabing long-suffering or patient, no, hindi nauuna yung reaksyon, nauuna po yung pakikinig. Di ba? Kasi pagka ganun po, you are activating the part of your brain responsible for wisdom and self-control. And God wired us with that so that patience produces clarity and delay. Patience produces clarity and delay. Kapag ka mabilis kang mag-react, hindi pa natatapos yung kausap mo, naka-react ka na, ang problema, hindi nagiging maliwanag, nagiging malabo. Kaya hindi kayo magkaintindihang mag-asawa kasi yung asawa mo, hindi mo muna patapusin magsalita. Hindi pa nakakatapos, nabangga mo na ng salita mo. Hindi pa nakakatapos, nablangka mo na siya. So, dahil nablangka mo na siya, hindi na siya magre-react. Hindi na siya magsasalita. Sasabihin niya, bahala ka na.
Total, ayaw mo akong pagsalitain. Alam nyo kung ano po ang pinaka-best expression ng pag-ibig? Patience, mga kapatid. Diba? Listening before reacting. Amen? Hindi pa nakapagsalita ang iyong nanay. Meron ka na agad sagot. Hindi pa nakakatapos. Sinasagot mo na agad. Binabangga mo na agad yung sinasabi niya. Hindi ka nagkakaroon ng wisdom sa ganoong paraan. As I have said, God wired us with this kind of brain responsible for wisdom and self-control. Ano lang kailangan po, mga kapatid? Yung patience. Kasi yung patience produces clarity and not delay. Then sabi ni Paul, love is kind. Love is kind. In other words, it seeks to build, not to damage. It seeks to build, not damage. Ang pag-ibig daw po, it builds up. Hindi naninira. Hindi naninira. Ibig sabihin, kung meron mang kasiraan, ang part po natin, bumuo. Amen po ba? Yun ang pag-ibig. Kaya nga po, kahit na po sabihin po natin, may mga tao pong, hindi maayos ang buhay, bilang pagmamahal, nagpapagamit po tayo para tulungan yung tao, ayusin yung buhay. Yun ang pag-ibig. Pero kung yung tao, maayos ang buhay, pero sinisiraan mo, hindi yung pag-ibig. Hindi yung pag-ibig. Because, sabi po na, love is kind. It means, it seeks to build, not damage. Kindness is love in action. It is love finding a way to be useful. And love doesn't feel sorry. Doesn't just feel sorry. May ginagawa po ito. Hindi mo lang nararamdaman na you are so sorry, pero meron kang ginagawa. Yun ang kindness. Ano po? Kindness speaks gently, gives with dignity, and of course, napapansin niya kung ano yung pangangailangan. Sabi nga ni Agustin, love has hands to help, feet to hasten, eyes to see need, and ears to hear sorrow. Yun ang gamit po. Yun ang tunay na pag-ibig na meron tayo. Amen? Amen? Ang pag-ibig daw po, sabi niya, meron siyang kamay na tumutulong, no? Meron siyang paa na nagmamadaling makatulong. Meron po siyang mga mata na nakikita ang pangailangan at meron siyang tenga na nakikinig ng pagdadalamhati ng iba. Kindness costs something. Time, it costs your pride, your comfort, but it changes the atmospheres, mga kapatid. Love is kind. Amen? Love refuses envy, pride, and self-promotion. Sabi po ni Paul, it is not jealous, it does not brag, it is not arrogant. Sabi ni Paul, no? Ang pag-ibig, sabi niya, hindi yan naninibugho. Hindi yan nagyayabang. Hindi yan mapagbalaki. Bakit sinabi ni Paul to? Kasi ini-expose ni Paul yung problema ng Corinth. Anong problema nila? Competition. Wala silang compassion. Ang meron sila, competition. You know, mga kapatid, love doesn't compete, it celebrates. Amen? Love doesn't brag, it serves quietly. Love doesn't inflate itself, it makes room for others. Yung pride, laging ang goal, tignan mo ako. Eto, ginawa ko. Ako ay ganito. Yun ang pride eh. Laging sa sarili. Pero ang love, doon nakatingin sa ginawa ni Jesus. And then sabi ni Paul, love is not easily provoked. It doesn't keep score. Sabi ni Paul, it is not provoked and does not take into account a wrong suffered. Pag sinabi pong hindi sabi nga po nagtatanda ng mga bagay-bagay na pagkakamali. No?
In other words, wala siyang mental notebook na nakasulat doon lahat ng pagkakamali at sasabihin niya, one day babawi ako. Babawian ko to one day. Hindi. Ang tunay na pag-ibig po, mga kapatid, na binabanggit ni Paul, it keeps no record of wrong. In other words, hindi nagtatanim ng pagkakamali. Hindi siya magsasabi na, alam mo, hindi ko makakalimutan yung ginawa mo. One day, makikita mo, babawian kita. Hindi po ganun. Love tears up the ledger. Kumbaga, kung ito yung listahan mo, ito yung listahan ng mga pagkakamali, pupunitin mo yan. 0. Wala kang pagkakamali. That's love. That's what we call forgiveness. And forgiveness is love refusing to weaponize memory. Tingnan niyo po si Jesus. Noong nakapako sa cross, ano po sabi niya? Father, forgive them. Not because they deserve it, but because love chose freedom over bitterness. Alam niyo yung mga taong bitter, punong-puno po yan ng sama ng loob. Hindi sila punong-puno ng pag-ibig. Pero pag ikaw ay punong-puno ng pag-ibig, wala kang bitterness. Amen? And then sabi ni Paul, love stands with truth and endures everything. Sabi niya, it does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth. You know, love is not blind tolerance. It does not celebrate what we call sin. Love holds the truth and grace together. Then Paul ends with 4 powerful declaration. Ang sabi po niya, love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Yan ang sabi ni Paul. Love, sabi niya, trust instead of suspects, hopes instead of give up, endures instead of walking away. So let's be honest, mga kapatid. Most of us, we are good at starting relationship. But you know, love is proven in staying. Marami po sa atin, miski po sa church, magaling po tayo sa simula. Pero alam niyo po ba na po-prove yung pag-ibig habang tumatagal? So ask yourself this morning, how do I respond when I'm offended? Kayo po, pagka nasasaktan, paano po kayo tumutugon? Do I build people or break them? Ako ba ay tumutulong para yung tao ay mapalakas o ako mismo ang naninira? Do I endure or escape? Ako ba ay nagtitiis o ako'y tumatakas? Bahala kayo. Because love doesn't quit when it's inconvenient. Love stays when emotion fade. And love endures because God endures. Amen? Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. This is the last. And the last point that we need to remember, love is unending. Ang pag-ibig po walang katapusan. Sabi mo nga sa katabi mo, ang pag-ibig walang katapusan. Yes. Totoo po yun. Tapos na tayong lahat. Wala na tayong buhay sa mundo, pero ang pag-ibig, mga kapatid, buhay pa rin. It never fails. Ano po? After, sabi ni Paul, pagkatapos po niyang maipakita yung love is indispensable, love is invincible. Now, ang deklarasyon po niya, love never fails. Sabi po niya, ibig sabihin, love never collapses, love never expires, love never becomes obsolete. Everything else will end. Love will not. Lahat magtatapos, pero hindi ang pag-ibig. Lahat magwawakas, pero hindi ang pag-ibig. Gifts are temporary, sabi ni Paul. But love is eternal. And Paul mentioned the things that the Corinthians are proud most. Alam niyo po ba kung ano-anong gifts meron sila? Na talagang, sabi nga po, pinagmamalaki nila. Yung church sa Corinth, they are good in prophecy. They are good in tongues.
They are good with what we call knowledge. All spiritual gifts, meron po sila. Pero sabi ni Paul, very shocking, sabi niya, they will be done away. They will cease, sabi ni Paul. Not because they are bad, but because they are temporary tools. They are temporary tools, mga kapatid. Gifts are for this age, but love is for eternity. Yun ang sinasabi ni Paul. You know, you will not spend prophecy in heaven because you will see Jesus face to face. You will not need tongues. Hindi mo na kailangan magsalita iba't ibang wika in heaven because there will be no language barriers in heaven. You will not need partial knowledge because you will know fully pagdating sa langit. But love, mga kapatid, love belongs to the very nature of God. Kaya ang sabi ng 1 John chapter 4 verse 8, God is love. As long as God exists, love exists. Amen? And Paul sabi niya, we live now in part, but love prepares us for what is complete. Doon sa verse 9, for now we know in part. Sabi po niya doon. Yung understanding natin is limited, our perspective is incomplete, our faith often feels blurry. Kaya sabi po niya doon, now we see in a mirror dimly. Alam nyo, ginamit po niya yung salitang ganito, ano po, sa panahon po nila, yung ancient mirror is what we call the polished metal. Kaya po, pag tinitignan po nila yon, naandun yung reflection po nila, pero walang clarity. Yun ang pinakasalamin po nila. Hindi po katulad ng mga salamin natin ngayon, na talagang hanggang sa pinakamaliit na tagyawat kita mo. Okay? Noon sa kanila po, ang nakikita lang po nila, ano po, ay blurry na, ano po, walang clarity na itsura. Sabi ni Paul, now we see in a mirror dimly. That's our present life, mga kapatid. Faith with questions, hope with tension, love with struggle. But Paul assures us, then sabi po niya, face to face. Love is training us for a world where love is complete. Ngayon pa lang, tinuturuan na tayo ni Paul kung saan yung pag-ibig po ipamumuhay natin ng buong buo. Hindi ho dito. Doon sa langit. Kaya dito pa lang, mga kapatid, practice what we call love. Love the unlovable, mga kapatid. Amen? Kahit hindi kaibig-ibig, even yung enemy po o umaaway sa atin, dapat minamahal natin. Because maturity is measured by love. Maturity is measured by love. Kaya binanggit po niya, when I was a child, and then sabi niya, when I became a man, Paul connects spiritual maturity with love. Spiritual growth is not knowing more verses, speaking louder, or appearing to be gifted. Hindi po. Spiritual maturity is responding with love, forgiving deeply, mga kapatid, and enduring patiently. Yung mga immature believers, ang lagi nilang focus sarili. What about me? Walang pumapansin sa akin. Walang bumati sa akin. Puro ako na lang gumagawa nito. Puro ako na lang nag-aasikaso nito. Sarili. Pero yung mature believers, ang sinasabi nila, how can I love? How can I help? Ano ang pwede kong maitulong? Paano ako makakatulong? Yun ang mature na pag-ibig. Love is the evidence that faith has grown up. Faith and hope will one day rest, but love will remain. Sabi ng Bible, now abide faith, hope, love. But the greatest of this is love. You know, faith will become sight, hope will be fulfilled, but love will still be there. Why? Because love is not just something we do, it is who we are becoming. In heaven, we will still love God, amen? We will still love one another, amen? And we will still live in love.
mamumuhay pa rin tayo na may pag-ibig. Kaya love endures. Love is forever. Love is not only thing you practice as of now that you will use, but you will use it forever. So ask yourself, am I building a life that will last? Am I investing in the things that will remain? When everything else is stripped away, will love remains? Mga kapatid, titles will fade. Gifts will cease. Achievement will vanish. But every act of love is eternal. Every act of forgiveness echoes forever. And every sacrifice done in love lasts beyond the grave. The Corinthians had gifts but lack of what we call love. May mga activities pero kulang sa compassion. Maraming ministry pero walang maturity. Today, God is reminding us, serve with love, mga kapatid. Speak with love. Correct with love. And forgive with love. Because at the end of everything, love is what remains. Love never fails.